Magandang hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Di pa tapos ang issue sa PUV Modernization Program. Ngayon naman naghain ng resolusyon ang ilang senador para pansamantalang suspindihin ang naturang programa. 22 senador ang pumirma sa naturang resolusyon. Tanging si Senator Risa Ontiveros ang hindi pumirma rito. Ayon sa resolusyon, kailangan pa ring pag-aralang mabuti ang programa na 2017 pa sinimulang ipatupad. Napansin ng mga senador ang kakulangan ng information drive kaya marami raw ang hindi nakiisa sa consolidation na nagtapos noong April 30. Isa pa sa mga issue ay ang mataas umanong presyo ng modern jeepney na hindi raw kakayanin ng maliliit na driver at operator. Ilang petisyon na sa korte na nagpapatigil ng PUV Modernization Program ang ibinasura. May pending pa na petisyon para sa temporary restraining order laban dito. Dahil nga po sa sinusulong ng mga senador na suspendihin ang PUV Modernization Program, ay ikinakasang malawakang transport caravan ang ilang grupo ng mga modern jeepney sa Lunes. Kaugnay niyan, makakausap natin si Ginoong Ed Comia, presidente ng transport group na Tindig Calabarzon. Magandang hapon sa iyo, Ed. Magandang hapon sa iyo, Ruth. At nakakalungkot at nakagalit yung ginawang resolusyon o rekomendasyon ng ating Senado para diyan sa pagpapasuspindin ng ating transport modernization program. Bakit nyo nasabi yan? Tsaka itong plano nyo ay magladaos kayo ng transport strike para kontrahin yan? Ganito yan, Ruth. Simula sa Biyernes, magpapatawag kami ng isang press conference at doon po ninyo lahat malalaman. Ilalatag po namin ang plano ng 83% ng mga korporasyon at kooperatiba na yumakap sa modernisasyon ng transportasyon ng ating pamahalaan. Sa darating na Lunes, Ruth, actually kasado na yung aming gagawing pagmamarcha patungo sa Malacanang. At itong sinasabi mo, 83% no, ng mga groups na may modern jeepneys. May idea ka kung ilan ito para lang makita lang din natin ng ating mga mamamayan kung gaano kalaki itong grupo nyo na nagpaplano ng strike sa Lunes? Ruth, ang 83% ng yumakap dyan sa modernization, yan ay mga kooperatiba at mga korporasyon na nag-modernize na at saka kahit hindi pa nag-modernize ay nag-consolidate na. Sila yung mga nasa sektor ng transportasyon na nahimik lang, hindi nagsasalita. Pero ngayon ay lalabas kami sa kasalukuyang route. Ipapala ko lang sa iyo na ongoing press conference at meeting ng Cebu Federation para sa ginawa na ito ng ating Senado. Ang Pampanga Region 3 ay nandyan rin, kasalukuyang nagpupulong. Ed, sandali lang kasi medyo nagfi-feedback eh. Ayusin lang natin ng konti yung linya. So yung sinasabi mo, Ed, ayusin lang natin kasi nagfi-feedback. Oo. Yung sinasabi nyo, bakit nyo kinokontra itong gusto ng mga senador na ipasuspindi muna temporarily ang PUV Modernization Program? Kasi una, Ruth, hindi naman kasi suspension ang solusyon. Ang solusyon dito ay dapat pinag-aaralan ng ating pamahalaan yan. 2017, hindi na pag-aralan ba yan? Kung may problema, ang hindi suspension ng solusyon, alamin kung ano yung pwedeng idagdag sa programa. Dahil lahat naman, Ruth, kahit yung mga nagrereklamo na ilang grupo, ay hindi naman kumukontra sa modernization. Ang gusto lang nilang talaga ay magkaroon ng 5-year na prangkisa. Yun ang gusto nila at individual. At liwanagin din natin, Ruth, na hindi individual driver ang bumibili ng sasakyan. Kaya nga nag-consolidate tayo para makapangutang ito at hindi naman mawawala yung pag-aari pag ikaw nasa kooperatiba na eh. Huwag natin gamitin yung magiging driver. Hindi ganun ang sistema. Kumbaga, Ed, ang sinasabi mo, yan yung tugon mo doon sa laging nauulit na issue na mahal daw itong mga modern jeepney. So ang sinasabi mo kasi hindi naman individual yung magbabayad dyan sa mga modern jeepney. Yung mga problema sa pag-consolidate, natugunan ba yan? Nasa 83% na nga ang nag-consolidate ngayon, Ruth. Ibig sabihin, naniniwala na sila sa programa. Ang kinakailangan natin dito, Ruth, padaluyin ng pamahalaan yung pondo para makapag-modernize ang mga tao. Makapag-modernize ang bawat kooperatiba at korporasyon. Actually, hindi naman trabaho nito mga kooperatiba at korporasyon ito, Ruth. Ang mag-provide ng magandang transportasyon dito sa ating bansa. Ito ay trabaho ng ating pamahalaan.
Ed, yung binabanggit mo... Kaming mga... Okay. Gusto ko lang, Ed, balikan yung sinabi mo panghuli na to kasi maiksi lang yung oras natin eh. Sabi mo naman Friday pa kayo mag-a-announce ng plano, may press con, di ba? Pero para lang mapaghandaan ng ating publiko, baka ma-paralyze kasi yung transport sa Monday eh, no? Ano bang masasabi mo na paunang abiso sa publiko tungkol doon sa mga plano nyong gagawin? Kami po ay humihingi na ng paumanin sa ating mga mananakay. Ang inyo pong mga kasama na nananahimik, yung yumakap sa programa ng ating pamahalaan ay lalabas po sa kalsada sa darating na Lunes. At kung ano man po ang maging aberya, maging problema sa kalsada at sila yung mahirapan sumakay, ay pinagpapaumanhin po namin. Ito naman po ay ipaparamdam lang namin sa pamahalaan na huwag mong kalimutan ng 83% na sumusunod sa pamahalaan. Yan po ang aming kahilingan kay Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat kay Ed Comilla, Presidente ng Transport Group na Tindig, Calabarzon. Sa ibang balita, naghain ng reklamo sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes kaugnay ng pagpuslit ng mahigit 6 billion pesos na halaga ng shabu sa bansa noong 2017. Kabilang sa mga gusto niyang panagutin ang ilang miyembro ng pamilya Duterte. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, sino-sino pa yung mga opisyal na idinadawit dyan sa reklamo ni Senator Trillanes? Ruth, nagtungo nga rito si dating Senador Antonio Trillanes para maghain ng drug smuggling complaint at graft and corruption laban kay Davao 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Kaugnay ito sa 6.4 billion pesos shabu shipment na naipuslit sa bansa galing China noong 2017. Bukod kay Pulong, dawit din sa reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio at 8 iba pa. Sa kanyang complaint affidavit, pinagbasehan ni Trillanes ang mga documentary evidence na nakalap mula sa investigasyon ng Senado sa multi-billion peso drug shipment. Nag-ugat ang investigasyon matapos madiskubre na may 600 kilo ng shabu galing China ang pinalusot sa Bureau of Customs. Idinaan pa raw ito sa express lane ng Customs. Giti Trillanes nagsilbing facilitator, sina Pulong, Carpio at dating Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faeldon para makapasok ang shabu shipment sa bansa. Dagdag pa ng dating senador, malinaw na sa laki ng kontrabando ay mayroong gumamit ng impluwensya para maipasok sa bansa ang mga shabu. Kasama sa sinampahan ng reklamo si Faeldon at Charlie Tan na umano'y business partner ni Michael Yang. Noong 2018, inabswelto ng ombudsman sina Duterte at Carpio dahil sa kakulangan ng basihan. Ibinasura naman ng DOJ ang graft at administrative charges kay Faeldon noong 2017. Ruth, iginiit ni Trillanes ngayon niya lang napagdesisyonan na maghain ng reklamo laban sa mga Duterte dahil hindi na umano ito mapapakialaman. Wala na rin daw silang impluwensya sa hudikatura, hindi gaya noong nasa pwesto pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katunayan, may mga iba pang reklamo na nakatakdang ihain si Trillanes laban sa mga Duterte sa mga susunod na linggo. Ruth? Maraming salamat, Camille Samonte. Isinailalim na sa state of calamity ang 8 bayan sa Cavite dahil sa oil spill. Sakop niya ng Bacoor, Kawit, Noveleta, Rosario, Tanza, Naik, Maragondon at Ternate. Sa video ngang ito, ipinakita ni Governor John Vic Remulla na balot ng langis ang mga lamang dagat sa baybayin ng Cavite. Kaya nagdeklara na rin ng no-catch zone sa mga shellfish sa buong probinsya. Ibig sabihin, bawal manghuli ng tahong, alimasag, alimango at halaan. Inihahanda na raw ng lokal na pamahalaan ng ayuda sa 25,000 apektadong mangingisda. Kanina naman, ipinagpatuloy ang pagsasara ng mga valve sa lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan. Sa oras na maselyuhan ang lahat ng valve, ipagpapatuloy na ang siphoning o paghikop sa karga nitong langis. Sinuri rin ng mga marine expert ang tubig sa Pasay City, Cavite, Bulacan at Bataan. Nauna nang tiniyak ng Philippine Coast Guard na hindi aabot sa Metro Manila ang oil spill. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Iginit ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na walang mga pogo sa Cagayan. Suportada rin daw ni Enrile ang total ban
sa mga pogo. Para sa iba pang detalye, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano ba yung mga naging pahayag dyan ni Enrile sa Kamara? Yes, Ruth. Dumalo nga sa pagdinig ng Kamara ang mag-amang sina dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at Katrina Ponce Enrile na Administrator and CEO ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA. Tungkol ang pagdinig sa mga pogo at mga criminal activity. Okay, nagkaroon po tayo ng problema sa linya ng komunikasyon kay Marian Enriquez. Samantala, dapat munang pag-aralan ang magiging epekto ng panukalang babaan ng kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth ayon sa Department of Health. Sabi ni Health Secretary Ted Herbosa, pabor siyang babaan ng premium rates ng PhilHealth para makaginhawa sa bayarin ng mga miyembro. Pero giit niya, kailangan pa ring suriin kung maaari itong ipatupad. Pag-aaralan niya ng ating mga abogado kung paano yung pagbaba. At kung ano ang mga batas, baka meron tayong binabiolate na batas pagka yan ay ginawa. Una nang sinabi ni PhilHealth President at CEO Manuel Ledesma Jr. na pinag-iisipan na nilang babaan ang premium rate na binabayaran ng mga miyembro. Sinabi niya ito sa pagdinig ng Senado tungkol sa halos 90 billion pesos na hindi nagamit na pondo ng PhilHealth at naibalik sa national government. Muli rin giniit ng ilang senador na ginamit na lang sana ng PhilHealth ang bilyon-bilyong pisong unused funds para pagagdahin ang health benefit at coverage at iba pa nitong serbisyo. Balikan natin si Maan tungkol doon sa hearing dyan sa Kamara tungkol sa mga pogo. Go ahead, Marian Enriquez. Yes, Ruth. Dumalo nga dito sa pagdinig ng Kamara yung mag-amang sina dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at Katrina Ponce Enrile na Administrator and CEO ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA. Tungkol ang pagdinig sa mga pogo at mga criminal activities na inuugnay sa mga ito. Nilinaw nilang walang pogos o anumang pogo licensees sa CEZA at lalong walang kahit anong pogo-related crime sa kanilang lugar tulad ng kidnapping, human trafficking, torture o scam. Ang CEZA ay otorisadong nagsasagawa ng offshore iGaming operations sa Pilipinas at ibang bansa. Hindi raw tulad ng PAGCOR na nilabag ang kanilang sariling charter sa pag-i-issue ng mga lisensya para sa offshore gaming operators. Hindi rin daw tulad ng PAGCOR, walang hubs ang CEZA. Mahigpit din daw ang CEZA sa pag-regulate at pagbibigay ng lisensya para sa iGaming at interactive gaming support service provider. Kaya hindi ng koordinasyon sa Bureau of Immigration para sa mahigpit na pagsasala sa pagbibigyan ng mga working visa. Hindi kahit kailanman daw pinayagan ng CEZA ang sub-licensing, bagay na ginawa ng POGO o PAGCOR sa mga POGO. Suportado rin daw ni dating Senate President Enrile ang utos ng Pangulo na iban o ipagbawal na ang mga POGO sa bansa. Kit niya, nagsisilbi itong money laundering operation. Samantala, tinawag din niyang ill-advised ang Executive Order No. 13 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naglalatag ng regulation at pagbibigay lisensya para sa gambling at online gambling facility. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. They did not study it well. My God, Pogo was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia, and we adopted it here. And why is it that until now, you have Pogos in Banban and Porac and without PAGCOR being able to control them? Is that a wise decision, wise activity? Patuloy pa nga rin yung pagdinig ng Joint House Committee on Public Order and Safety at Games and Amusement. Nakasalang naman ngayon si Sitting Presidential Spokesperson Harry Roque. Sa gumugulong interpelasyon ngayon, nilinaw ng mga mambabatas yung kaugnayan nga ni Roque sa ilang POGO licensees at paglapit ito sa PAGCOR chief. Yan muna yung latest dito, Ruth. Balik sa'yo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Bodega ng mga appliances na bagsak ang kalidad sinalakay ng mga otoridad sa Plaridel, Bulacan. Nigerian at Pinay arestado matapos mahulihan ng 26 na milyong pisong halaga ng iligal na droga sa Las Piñas.
At SB19 Justin nakakwentuhan ng News 5 tungkol sa kanyang single na Kaibigan. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.